Amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon. Ngayon po ay Sabado. Hindi tayo nakabound, mga kapatid, sa araw. So kahit Sabado, pwede tayong magpuri sa Panginoon. Amen. Dahil sa aklat ng mga gawa, ay araw-araw sila nagpupuri sa Panginoon. No? Araw-araw, kung basahin natin Acts chapter 2 verse 43, no? Every day, 47, daily in the temple, araw-araw, and in every house to house, they cease not to preach and to teach the Word of God. No? Walang tigil, mga kapatid, ang pagpupuri at pagsasama-sama ng mga unang mga alagad ng Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon. Excited ba tayo palagi sa presensya ng ating Panginoon? Kung may mga panahon, mga kapatid, na kung nababawasan yung ating motivation, inspiration sa paglilingkod sa ating Panginoon, something wrong. Kailangan nating ibalik yun, mga kapatid. Kailangan nating by all means ay atin pong nasain palagi, mga kapatid, ang excitement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Makita mo sa tao sa kanyang pagmumukhang ang excitement, mga kapatid. Praise God. Ating mapapansin po iyan. At purihin ang Panginoon. Salamat po sa kanyang kabutihan. Katatapos lang po ng aming regional conference. I tell you, no, kahit may bayad po kami, ang registration ay 3,500 for 3 days. But it's worth it. Higit pa doon, mga kapatid, yung aming tinanggap. Honestly, the Lord is my witness, mga kapatid. Kahit papiliin, after the conference, papiliin ako, mga kapatid, ng 100,000 at saka yung 3 days conference, mas piliin ko pa yung 100 conference. Why? Dahil kung alam natin yung principle ng eternal things, mga kapatid, yung mga bagay na hindi nasisira, meron kang 100,000, paglipas, mga kapatid, ng ilang araw, kung igastusin mo yan, tapos. It's gone. It's gone for good. Bye, kahit saan napunta. Pero yung mga bagay na spiritual, mga kapatid, it will lead to your entire life. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Katulad ng ganitong pagtitipon, mga kapatid, this is eternal investment. Glory! Hallelujah! Pwede bang tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon? Can you just wave your hands and love the Lord and worship God? Bless the Lord at all times. With my mouth, I will bless the Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! I will make my boast in the Lord. Sabi ng Bible, mga kapatid, I will make my boast in the Lord. Pagmayabang ko ang kabutihan ng Panginoon. Yes, Lord. I will make my boast in the Lord. Hallelujah! Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kung napansin natin, mga kapatid, for few Sundays na, mga kapatid, I'm so fascinated, mga kapatid, sa aklat ng mga gawa. Dahil andun po ang direction ng aking puso, mga kapatid. And I believe it's the direction of the Lord. And kinonfirm ng Panginoon, praise God, throughout this week. At kung meron kayong mga Bible, mga kapatid, doesn't matter kung soft copy yan, or nasa laptop, no, computer, or nasa iPhone, iPad, mga kapatid. Praise God. At amen. As paalala lang po sa ating lahat, kung meron tayong mga phone, paki-silent or silent mode, mga kapatid, ayaw natin na maistorbo ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. And please, no, I want you to give your full attention to the Word of God. Amen. Dahil ito ay mga bagay, mga kapatid, na eternal. Amen. Ito ay hindi nasisira, mga kapatid. At meron tayong guest ngayon na pinaka-special sa lahat. Amen. Ang ating Panginoon. Amen. He is here among us. And we can feel His presence. Nakila ka, Panginoon.
Worship Him. Meron kayong mga Bible, mga kapatid. Pakibukas po, mga kapatid, sa aklat ng mga gawa, chapter 29, Book of Acts, chapter 29, verse 1. Lahat na nakakita ay magsabing, praise the Lord. Meron nakakita sa Acts 29? 28 lang pala, no? So dahil walang Acts 29, dahil tayo yan, mga kapatid. Amen. I will go back a little bit. Book of Acts, chapter 28, yung last two verses. Praise God. Verse 30 and 31. Glory. I feel the Holy Ghost, mga kapatid. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Now, before we pray, ang senaryo dito, mga kapatid, prisoner na si Paul. Nakaschedule niya ang kaniyang pagbitay, mga kapatid. He was a prisoner, ngunit hindi siya katulad ng prisoner na nasa kulungan, mga kapatid. House arrest, that's at the term ngayon. Nasa hard house siya, prisoner siya sa Roman Empire, dahil sa kanyang mga pahayag. Pero kahit prisoner si Paul, mga kapatid, ang sabi ng Bible, he preached the kingdom of God, teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence. Ang lahat ay magsabing with all confidence. All confidence. Buong kapanatagan, mga kapatid. No man forbidding him. Walang sino mang taong nagpapatigil kaya siyang patigilin, mga kapatid. At kung mapansin, mga kapatid, parang bitin ang Book of Acts. Sa lahat ng aklat, mga kapatid, ito lang ang walang pangwakas. Lahat po ay mayroong sa letter, mga kapatid, ay may pangwakas. Sa lahat ng sulat, mga kapatid, is greet ye one another. May the grace of our Lord be with you all. Amen. Pero sa lahat, mga kapatid, ang Book of Acts, walang pangwakas. Dahil alam ng Espiritu ng Panginoon through Apostle Paul na hindi tatapusin ang Book of Acts. It must continue. Kaya kanina, mga kapatid, sinabi ko, buksan natin ang Book of Acts chapter 29. Dahil tayo yung Acts chapter 29. Amen. Good job. Hallelujah. Lift your hands to God one more time. Jesus, we thank you. I pray for the revelation of your Spirit today. I pray for the Spirit of truth, oh God. Hallelujah. It will take over, oh God. It will be in our hearts. Let it be alive, oh God. Hallelujah. Let it move us, oh God, today. Na hindi lang kami inspired, Panginoon, but we will live in the truth of the Word of God. Yes, oh God. Hallelujah. Have your way, Lord Jesus. Hindi lang kami church goer, oh God, but we are the church. We are the apostolic church. We, oh God, are the original, oh Lord. Hallelujah. We will be in the original pattern, oh God. One more time, Lord Jesus, we pray for the spirit of fear. In the name of Jesus, we pray against the spirit of doubt. We pray against the spirit of intimidation. Let it depart from all of the apostolic church in the name of the Lord Jesus Christ. It is time, oh Lord, it is time that the church of the living God would stand upon the truth. Let them be a beacon of light. Let them shine forth in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Kamayan natin katabi, sabihin natin,
You are the Acts 29. Ikaw ang mga gawa, chapter 29. You may be seated. Pwede tayong umupo mga kapatid. I pray this title alone, itong title pa lang mga kapatid, ay magpaalala na sa ating araw-araw. Amen. Well, ang aklat ng mga gawa, mga kapatid, ay original nito is the Acts of the Apostles. Ang mga gawa ng mga apostoles. Kaya pinangalanan yan mga kapatid na mga gawa. Ito ay history book. At lahat ng kanilang ginagawa, nandyan mga kapatid, ang mga pattern kung paano maligtas, iniwan ng Panginoon, mga kapatid, sa Book of Acts. Ang ating unang ambassador of the kingdom was, in-appoint mga kapatid, ay si Apostle Peter. Lately did I realize, mga kapatid, na technically in the kingdom of God, nag-appoint ang Panginoon ng ambassador first place, si Peter. Matthew chapter 16, verse 18, sinabi ng Panginoon, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Jesus is not the God of this world. If He's a God, if He is the God of this world, hindi na siya kailangang ipako sa krus to redeem. Amen. Because if you're the God, you can do anything. Amen. Because of the authority, dahil sa kasalanan, this world was turned over now to the hands of the devil. Kaya doon sa temptation, mga kapatid, makita natin na hindi nirefute ng Panginoon ang pahayag ni Satan, Lucifer, the devil. Sinabi niya, if you will bow down before me, kung ikaw ay yuyuko sa akin, ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko ito sa iyo lahat, ang kaluwalhatian ng mundo. Dahil sa akin ibinigay ito. Have you read that scripture? Matthew chapter 4, the whole chapter, and Mark chapter 4. At hindi siya sinabihan ng Panginoon, ang kapal ng mukha mo. Hindi siya sinabihan, mga kapatid. Because technically in the spirit, the devil was right. Dahil nung nahulog sa kasalanan ang tao, mga kapatid, na ibigay ang dominion, kapamahalaan sa kaaway. So he has the right, he has the claim. Kaya pumunta ang ating Panginoon dito as the representative of the kingdom of heaven. Amen. Being the ambassador, being the representative of the kingdom of heaven, pumunta ang ating Panginoon dito upang magtayo ng embassy. Now, alam niyo ba mga kapatid, ang embassy sa isang lugar, halimbawa yung US Embassy, hindi yan pagmamayari ng Pilipinas. Any embassy, kapag nandun ka mga kapatid, an embassy is the part of the nation. For example, US Embassy in the Philippines, that is part, lahat ng government, walang karapatan ang Pilipinas mga kapatid na i-rule yung US Embassy. That's the law. Because an embassy is an extension of the foreign nation. Lahat ng pamamalakad doon mga kapatid sa embassy ay replika kung anong pamamalakad ng foreign nation na may-ari ng embassy. Hello, come on somebody. Amen. So nung pumunta dito ang ating Panginoon mga kapatid upang magtatag ng embassy, which is the church. Hallelujah. Kaya sabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Kahit mga pintuan ng Hades ay hindi manaig laban sa kanya. And of course, we know na ang church ay hindi building. Hindi siya pangalan. Ang iglesia hindi pangalan. Hindi ito just a group. A church is the body of believers, ecclesia. So Jesus said, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Technically, in the Spirit, nagtatag ang Panginoon ng embassy sa mundong ito. Extending the kingdom, the foreign kingdom, which is the kingdom of God. Woo! Ano ang purpose, mga kapatid? Upang sino mang dadaan sa embassy ay makakapasok doon sa foreign, kung sino may-ari ng embassy. Hindi, walang sino mang pwedeng pupunta ng US kung hindi dadaan ng US embassy. Kailangan mo munang dumaan ng US Embassy before ka makapasok, mga kapatid, sa mainland United States. Amen. 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 Woo! Amen. Hallelujah. Kaya hindi po obra, mga kapatid, yung sabihin ng tao, gagawa lang ako ng mabuti. Hindi ako dadaan sa birth process ng kingdom ng Panginoon. No, no, no. Hindi tayo pwedeng pumasok sa karaan ng ating Panginoon kung hindi tayo dadaan sa process, mga kapatid, ng embassy na tinayo ng ating Panginoon. You must be born in the Spirit. You must be born again. Kailangan natin ipanganak muli sa tubig at espiritu. At yan ang mensahe, mga kapatid. That's the message of the kingdom. That's the gospel na kailangan nating panghawakan at ibahagi, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. I'm so excited, mga kapatid, sa ginagawa ngayon ng ating Panginoon. Isa sa mga preacher doon, mga kapatid, maliban kay Reverend Art Wilson, ay ating missionary to Pakistan at saka border ng Afghanistan. Narinig pa lang natin yung lugar, mga kapatid, Pakistan, Afghanistan. Sabi niya, these people, mga kapatid, they will behead you, right? Kung gusto nilang butan ka ng leeg, doon sa, they will do that. One time, mga kapatid, sabi niya, I was invited na pumunta doon sa border ng Pakistan at saka Afghanistan. At sa kanyang early trip ng missionary, mga journey, mga kapatid. Sinamahan siya ng isang believer doon at medyo, of course, patago lang na believer. Hallelujah. At pumunta sila doon, mga kapatid, sa lugar na yun. At maraming nabihan siya, in this place, hindi ka pwedeng openly magbanggit ng pangalang Jesus. So, natural ang sabi niya, bilang tao, nandun yung fear sa akin. Pero nag-pray siya sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, I'll do something. Ang lugar na yan. Ang ginawa niya, mga kapatid, sumunod siya sa Panginoon at pumunta siya doon. Dala-dala yung kanyang gitara. At sabi niya, kahit hindi ako marunong umawit ka, pero ang ginawa niya pagdating doon, mga kapatid, what I did, ang sinabi niya, I sing because I was afraid to preach. Ang ginawa niya, awit lang siya ng awit. Pagdating ng awit, mga kapatid, hindi siya nangangaral. And then, habang nag-pray siya, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanya, what shall I do, Lord? What shall I do? Sabi ng Panginoon sa kanya, pray for these people. Pray for these people. Pray for these people. In my name. Sinabi niya, okay, sino dito sa inyo ang may karamdaman, may sakit? Lumapit kayo dito. At idalangin ko kayo sa pangalan ng aking Diyos at pagalingin kayo na si Jesus Christ. Maya daw, mga kapatid, maya-maya, walang gaanong gumalaw, mga kapatid.
Maya-maya mga kapatid, mayroong lumapit na isang, I think the first one was a blinded eyes. Bulag mga kapatid. Ang lumapit. At pumunta doon sa harap. At pinag-pray niya. In the name of Jesus. Right before, habang sila nakatingin mga kapatid. Marami nakatingin, mga Pakistani, Afghanistan mga kapatid. Habang nagpipray siya, instantaneously, pinagaling ng Panginoon. I can see! I can see! I can see! Pagkatapos na nakita ng lahat, nagsitakbuhan silang lahat sa harap mga kapatid. And then they pray. Yung mga kasama niya, mga pastor, mga kapatid na nagtatago. This time mga kapatid, umikot sila sa kung pinagpipray nila mga kapatid. May mga lumpo na pinatay miraculously mga kapatid. Ang sabi na, right now, sa border ng Afghanistan, may mga apostolic churches mga kapatid. At the center of Islam! Dinadala ng Panginoon ang kanyang mabuting balita even to the hardcore non-believers, even to the face of the atheist, mga kapatid. Hallelujah! Why? Because this is now the right time. Hallelujah! Dinadala na ng Panginoon. Folks, minsan hindi lang natin gaano ma-realize yung katotohanan meron tayo. Minsan tinatago natin mga kapatid. I tell you this, it's time to be radical in the kingdom of God. It's time to set aside fear. It's time to put aside doubt. It's time to put aside intimidation. Palakpakan natin ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Ako'y naniwala ngayon mga kapatid na nag-assign, gumagawa ang Panginoon ng mga network of believers. Hindi lang basta believers. Network of risk takers. Ulitin ko mga kapatid. Ngayon, nag-organize, nag-orchestrate ang Panginoon ng mga network of risk takers before the return of the Lord Jesus Christ. Tayong lahat ay nagtitiwala sa Panginoon, right? We trust God. But the question is, can God trust us? Pagkatiwalaan ba tayo ng Panginoon? Yes, we believe that God can do something great. He can do something great. But the question is, can He trust us? Pwede ba manalangin muna tayo sa Panginoon mga kapatid? I feel something is going on right now. Lord Jesus, we are aligning ourselves. We are the church. We are your church. We have the truth. Hallelujah. We have the gospel. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, that this truth ay hindi namin itatago, Panginoon. In Jesus' name. Parable of the talents. May 5 pinagkatiwalaan ng Panginoon. Naging risk taker yun. He invested kung anong pinagkaloob sa kanya, 5. And it gained another 5. Mayroong binigyan ng 2. Naging risk taker. Invest niya mga kapatid. Naging 4. Yung isa, dahil sa fear, dahil sa doubt, dahil sa intimidation, tinago niya lang. And he thought, it's okay. Gawin lang niyang safe,
andun lang yung one. Wala siyang gagawin mga kapatid. Pagbalik ng kanyang amo, present niya yung one, it's okay. Ang sabi ng kanyang amo mga kapatid, thou slothful and wicked servant. Ikaw na tamad at masama na alipin. So listen to me, I know this is deep and it's hard. Kung wala tayong gagawin sa pinagkatiwala ng Panginoon, Amen. we will be slothful and wicked servant. Everybody say praise the Lord. Church, it's now. The time is now. Tama na yung naging passive tayo sa paglilingkod sa Panginoon. You know what's passive? Attend the church, uuwi, normal routine. Wala tayong binabahagi ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Just attend the church, and then, that's passive mga kapatid. It's time to share the gospel mga kapatid. Hallelujah. It's time to bring the seed. Oh, the Lord is good. God is doing great in my life. Maging testimony tayo ng ating Panginoon. Maging buhay tayong patutuo mga kapatid sa ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. How many of you believe that? Hallelujah. Na mayroong gagawin ng Panginoon. Gagamitin tayong lahat ng ating Panginoon. Every believer is a preacher. Every believer is a testimony. Buhay na patutuo mga kapatid. Amen. Praise God. Inorchestrate ng ating Panginoon ngayon mga kapatid. Never realize, ngayon lang ito ginawa ng Panginoon. Na mayroon tayong apostolic preacher ngayon nandun sa loob mismo ng United Nations. Kanina share ko mga kapatid. Binigyan kami ng mga signet ng Philippines. Dahil meron silang ceremony doon. Brother Mike, nung narinig ko yung mga testimony nila, there's only dumating sa aking puso, sa aking kaisipan, they have something in common which is also common in the book of Acts. Paano nabuksan, paano si Reverend Art Wilson nakapasok sa United Nations? Because of a miracle. Amen. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Not by might nor by power. Dahil for the sake sa hindi nakarinig mga kapatid, merong isang officer ng United Nations, yun sa United Nations, that's the highest governing body sa buong mundo mga kapatid. Nandun pinag-uusapan ang lahat ng batas na pangmundo mga kapatid. Kapag isanction ka ng United Nations, kawawang bansa ka. Kapag mag-decide ang United Nations na gigirahin mga kapatid isang bansa, tapos. Because it's the highest governing body of the world, United Nations. Paano siya nakapasok mga kapatid? Dahil nagkaroon ng karamdaman yung official ng United Nations. Which is second to the Secretary General ng United Nations. Pumunta sa isang apostolic church like you na nakatanggap ng gospel, baptized in Jesus' name. They received the Holy Ghost. Pumunta doon mga kapatid at pinalive siya ng indefinite leave dahil mayroon siyang karamdaman na hindi kaya ng mga doktor. In fact, naghihintay na lang siya mga kapatid ng kanyang kamatayan. Nung napunta siya sa church, mga kapatid, they were praying and they were fasting. Pagkatapos ng service, pinag-pray mga kapatid. At instantaneously, meron siyang naramdaman. Tumakas siya mga kapatid. The next day, nagpa-examine siya, nagpa-x-ray. Lahat ng dapat na examination, physical examination, nakita ang lahat ng result. Kinumpare yung result, yung nandun siya sa karamdaman. After mga kapatid, yung cancer na yun na cell, very visible, nawala. Sa
itong pinagaling ng Panginoon, Brother Dong, siya although naka-leave siya sa United Nations office, hindi ako pigilan ng kanyang sarili. Pumalit siya sa United Nations office, nag-duty siya doon. Nagulat ang lahat, oh, bakit nandito ka? Ba naka-leave ka dahil meron kang karamdaman? Sabi niya, oh, somebody, I attended the church. Somebody prayed for me in Jesus' name. I'm healed! At hindi siya nakapigil talaga. Inisa-isa na yung kanyang mga kakilala, I'm healed! Testify siya. Pinag-pray ko sa pangalan ng Panginoon, I'm healed! Doon naman kasi, dahil general, mga kapatid, kilala sa lahat ng mga ambassadors. Inisa-isa niyo mga kapatid, umikot sa mga, sila nagsabi mga kapatid, pwede ba tayo ma-invite yung pastor na yun? Okay. We will call Pastor Art Wilson. I-invite ka na dito. Dahil merong mga katanungan sila sa iyo. I-schedule siya ng araw mga kapatid. Akala ni Pastor Art Wilson kung simple lang na ganito pag-uusap dyan sa day. Doon pala siya nilagay mga kapatid kung saan sila nagni-meeting. Nung pumatak yung tamang oras mga kapatid, nagsibukasan yung mga more than 100 leaders ng mga bansa, mga kapatid. Buddhist, Islam, lahat ng mga world leaders. And then he began to preach. He began to preach. At ang kanyang preaching ay very simple. Pinakita niya mga kapatid yung result. Yung medical result. Kita niyo? Ang sabi niya, kilala niyo ang babaeng ito. Na mayroon siyang karamdaman. Nakikita niyo sa inyong mga mata. But we prayed for her in the name of the Lord Jesus. And Jesus healed her. Pinagaling siya ng Panginoon. He's healed. Lahat sila mga kapatid. They were so amazed. And then he began to preach. He began to preach. Pagkatapos ng preaching niya mga kapatid, tumawag siya ng altar service. Altar calling. Pinatayo niya mga kapatid, kung sino sa inyo ang naniniwala sa Diyos na aking pinapangaral, at kung gusto mong malunasan ang kanyang kapangyarihan, tayo ka at itaas mo ang iyong mga kamay. Sabi niya, I was so amazed. Dahil mga world leaders mga kapatid, pinakita niya yung picture sa amin. Of course, bawal kami mga kapatid, nagkaroon kami ng kasunduan. Bawal kami gumawa ng picture. Dahil yung iba kasi, social media agad. He was protecting the United Nations. Dahil mga world leaders and pinakita yung mga picture mga kapatid, yung kanilang altar service. You can see. Taas na ang kanilang kamay. Pinag-pray nila mga kapatid. Marami nakatanggap ng Holy Ghost. Pagkatapos nakareceive ng Holy Ghost, dinala, you need to be baptized in Jesus' name. Pagkatapos mga kapatid, meron silang lugar doon, may pool. Pinabaptize niya mga kapatid in Jesus' name. World leaders. And I believe, ito ay plano na ng Diyos dahil malapit na ang kanyang pagbabalik. Ang sabi niya sa Matthew 24 verse 14, when this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. Makakarinig kayo ng lindol. So amazing, halos nagkakasabay-sabay ngayon mga kapatid. And then God opened up the gospel to the inner circle of United Nations. Hindi lang nagtapos yun mga kapatid doon. Nag-meeting ang mga officers. Ang sabi niya, Pastor Art Wilson, tinawag siya, we will appoint you as an ambassador of the United Nations. Official ambassador siya ngayon ng United Nations. At kung sino mang i-appoint niya mga kapatid,
ay magkaroon ng high honor sa isang bansa. At yun ang nangyari sa Honduras. Nung nag-appoint siya mga kapatid ng isa, at first time niyang pumunta dito ngayon, ang sabi niya, God is speaking to him. God is preparing the Philippines. Apostolic Church will take over the whole nation of the Philippines. Hindi ba itaas natin it's not to boast ourselves, it's for the kingdom of God. Hinahanda ng Panginoon ang kanyang kaharian, mga kapatid. Hinahanda ng Diyos ang kanyang iglesia. Naglagay siya ngayon ng mga tao, mga kapatid, to prepare the way of the Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, we are the book of Acts chapter 29. We are the continuation, oh God, of the book of Acts in the name of the Lord Jesus Christ. I pray that you will make us ready. Ihanda mo kami, Panginoon, as we also prepare ourselves. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I thought about this. Isang common, mga kapatid, ang nangyayari. Ginawa. Book of Acts, bakit binubuksan ng Panginoon ang mga pintuan? Dahil sa visible miracle. Bakit binuksan? Paano nakapasok ang Word of God sa United Nations? Dahil sa visible miracle. Bakit naging open ang Pakistan at Afghanistan? Right now, sa Pakistan, mga kapatid, mayroong about 200,000 apostolic believers na. Pakistan, it's a hardcore Islam. Sino mag-akala, mga kapatid, even to the hardcore Islam, magtayo ang Panginoon ng strong church, apostolic church. And you will wonder bakit ngayon ang mga Hudyo, mga kapatid, ay bukas na sa pag-aaral ng New Testament at marami nang nag-prophesy, they came out. Sa last survey, mga kapatid, sa kanilang ginawa, meron ng 30,000 na mga believers of Jesus Christ. Hear me. Dahil pati ang ambassador ng Israel, pina-Bible study ni Pastor Art Wilson. Sabi niya, church, kung nag-akala kayo na ang end time ay parating pa lang, nagkamali kayo. End time is here. Don't be caught na maiwan ka. Hallelujah. Would you lift up your hands one more time? In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. I was so caught with this heavy burden, mga kapatid. With this vision. With this vision. Hallelujah. Hallelujah. Tinanong si Reverend Art Wilson, bakit hindi ka nag-coordinate sa government ng pagpunta mo dito ngayon? Ayaw niyang maging, kasi kung nag-coordinate siya, of course, is settle, mga kapatid, ang media, press conference, interview, mga kapatid. Hindi siya nagpapaalam. Very simple, very humble man. Oh God. Oh God. Dahil sabi niya, God is preparing the Philippine church. Inahanda ng Diyos ang Apostolic Church sa Pilipinas. And when this is done, maraming iha-harvest kayo, more than you can imagine. Let me close in this, mga kapatid. Marami kang gustong sabihin, mga kapatid. Daming revelation na binigay ng ating Panginoon. Ano yung isang ambassador? But sinabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5, tayo ay we are ambassadors for Christ. Tayo. So nakamit ba kayo ng ambassador? Kamayin niyo katabi. It's nice to meet you, Your Honor. You're an ambassador. That's what the word says. We are ambassadors for Christ.
Bakit ginamit yan mga kapatid na word sa Bible? Dahil ang ambassador, he has all the power to speak. He is the representative of the nation or kingdom. Ano man ang kanyang i-enforce sa lugar na yun ay back up doon sa kingdom na kung saan siya galing. Bakit sinabi ng Panginoon, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Babalik doon mga kapatid sa word na ambassador. Dahil full force, ini-enforce mga kapatid. Isang ambassador. Have you read the scripture? 2 Corinthians mga kapatid, chapter 5, verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Sino sinulatan ni Paul? Ang church. The Corinthian church, dahil naglilingkod sila sa Panginoon at yan ang katotohanan mga kapatid. Hindi tayo gaanong we know, pero hindi natin pinamuhay. Hindi natin na-realize ang kapangyarihang binigay ng Panginoon sa atin. At hindi natin ginagamit mga kapatid kung ano ang authority na binigay ng Panginoon sa atin. Everybody should praise the Lord. At andun lang tayo sa tabi-tabi. At akala natin mga kapatid, this baptism in Jesus' name, this Holy Spirit nating tinanggap ay para lang sa atin mga kapatid. No, sir! Binigay ito ng ating Panginoon sa atin mga kapatid for us to enforce, hallelujah, for us to spread, for the people to enter into the kingdom. Oh Lord, help us. At you know what? Ang isang ambassador mga kapatid ay hindi siya pwedeng gumawa. An ambassador is a stranger, right? Hindi siya taga-bansang yun. Kung saan siya pinadala, hindi siya taga doon. You're ambassador. Your residence is from the nation which you represent. Yan, ambassador. Ang mindset ng ambassador is mindset ng kung saan siya galing. Ang kanyang ways of life ay ways of life na kung saan siya galing na bansa. Are you following right now? At ang isang ambassador ay hindi siya pwedeng ma-entangle sa business ng bansang kung saan siya pinapadala. That will preach. Hindi siya pwede makipag-entangle sa mga affairs dahil stranger siya sa bansang yun. Hindi siya taga roon. So if we are ambassadors for Christ to this world, we are not of this world. Our lifestyle should not be like of this world. The way we talk should not be like of this world. Because we are just ambassadors. Kung tingnan tayo mga kapatid na stranger,